Mr. Speaker, my Yes. vote my vote is abstain, Mr. Speaker. Abstain pala. There's no vote. Abstain. Okay. No, so noted. Go ahead, please. Congressman Castro is recognized. Mr. Speaker, my vote is abstain. Yes, okay. So noted. Mr. Speaker, Congressman Manuel is recognized. I abstain from voting in this matter because in the first place, the committee report should not have included what was being pressed on by the Anti-Terror Council, which is a very questionable body in our country right now. Thank you. So noted. Please proceed. Yo, what's up mga tropa pips? Yan po. At dyan sa pauna nating video, yan na po yung tinatanong ninyo kung sino yung tatlong kongresista na nag-abstain or hindi bumoto patungkol po dyan sa pagkakasipa sa kongreso nitong si Arnolfo Teves Jr. Ayan. So maliwanag naman yung huling etong ito yung Kabataan Party List yata to, representative. At sinabi nga niya na nag-abstain siya kasi ay dahil po doon sa pagkakasali ng delegation ng ATC kay Arnie Teves as terrorist. At sinasabi po niya na questionable daw po ang ATC. Parang paano naging questionable yun, no? Ito ay legal naman na proseso, legal ang ATC. Legal ang ginawa ng ATC, dumaan sa mahabang proseso, investigasyon, pag-aaral. Diba? So, paano naging questionable? So, yan po ay may mga kanya-kanya po silang dahilan. Kahit yung mga nag-yes, may kanya-kanya rin po silang mga dahilan at gusto rin nilang magpaliwanag kung bakit sila nag-yes. So, ako, opinion ko sa lahat ng mga nag-yes, 265, na mga kongresista, naniniwala ako na kaya sila nag-yes kasi unang-una para hindi pa marisan si Arnie Teves ng mga future kongresista or ng mga pangkasalukuyan na kongresista natin ngayon diyan sa Kongreso. Pangalawa, syempre ayaw naman nila syempre na meron silang makasama na isang tinalagang terorista diyan sa Kongreso, 'di ba? Sino ba namang matinong tao ang papayag na makalibel mo as congressman ang isang tinalagang terorista? Oh, 'di ba? Syempre mga yan mga matatasang pinag-aralan, mga disenteng tao, mga hindi nagsasayaw ng naka-boxer shirt at nakasando yung mga yan. Kaya ang ating mga kongresista, syempre gusto nila na maging disente din ang Kongreso. At yung mga tinatalagang terorista, syempre ayaw nilang makasama yan sa Kongreso. Pero makakalibel mo yung tinalagang terorista ng ATC, di ba? Kapag ikaw bumoto ka diyan ng no, 'di ba parang teka, baka collaborators to ng terorista, 'di ba? Baka ito may utang na loob ka, 'di ba? Kaya ka nag-no, 'di ba? Yan ang pwedeng mangyari kaya lahat ay nag-yes. So, una ay para hindi pa marisan, pangalawa ay para ayaw ng mga kongresista na sila ay makalibel ang isang tinalagang terorista ng ATC. Pangatlo, syempre po, sino ba ang may ayaw na umuwi si Arnie Teves? Syempre lahat yan, kagustuhan din ng mga yan na masagot kung ano ang nangyari, kung ano ang kinalaman, kung ano ang depensa ni Arnie Teves patungkol sa pagkakasangkot niya sa ilang mga patayan sa Negros Oriental at syempre lately dito sa Degamo Islake. Siyempre, lahat yan naghahanap din ng katarungan para kay Gobroel Degamo. At nararapat na mapauwi talaga si Arnie Teves. Yan yung tatlong naiisip kong dahilan. Hindi dahilan talaga ng mga kongresista. Naiisip ko lang na baka yun ang dahilan. Kaya sila ay bumoto ng yes or bumoto ng pabor sa pagkakasipa sa Kongreso nitong si Arnie Teves. So ngayon po, kung maalala ninyo, etong si
Congressman Chiquiting Sagarbaria ay eto ano to pinsan daw po ito o kamag-anak ng mga Tebes. Pero kung mapapansin ninyo, walang nag-no, 'di ba? So ibig sabihin etong si Chiquiting Sagarbaria ay maaaring bumoto rin ng yes. 'Di ba? Pwede at doon sa roll call parang nadinig ko ang kanyang pangalan. Ibig sabihin etong si Manuel T. Sagarbaria ay talagang bumoto ng yes at pabor siya na masipa na sa Kongreso etong si Arnie Tevez na kanya pong kamag-anak. Yan ang tama, 'di ba? Hahangaan pa ng mga taga-distrito ni Chiquiting Sagarbaria ang ginawa niya na pagboto ng yes para mawala sa Kongreso si Arnie Tevez. 'Di ba? Walang personalan, trabaho lang. Kahit na magkadugo, magkamag-anak, 'di ba? Yan ang magandang ehemplo, 'di ba? Hindi magpapaapekto sa pananakot, sa pangba-blackmail, sa pamumulitika ng mga kung sino mang nasa paligid niya, 'di ba? Tama lang 'yung desisyon ni Sagarbaria. At tingin ko wala namang masasabing masama dito si Tevez at tingin ko hindi niya mababanatan o mareresbakan sa SOCMED etong si Chiquiting Sagarbaria kasi siyempre kapag yan binanatan niya magsasalita to ng hindi pabor kay Tevez, di ba? So ayaw din ni Tevez na madagdagan pa ang kanyang problema, di ba? Yung pong mga tatlong nag-abstain, wala po silang tingin ko utang na loob naman kay Tevez, kundi hindi lang sila bumoto dahil nga po baka sila ay naguguluhan pa o baka sila ay hindi pa gaanong naiintindihan kung ano ang naging desisyon o rekomendasyon nitong House Ethics Committee. 'Di ba? Yan ang aking napagtanto. Baka lang po. Pero ang pinaka-importante, walang nag-no. Walang nag-no, 265 ang nag-yes at 3 ang nag-abstain. So, yan po ay malinaw na lahat po ng nandoon sa plenaryo, sa session na yon, lahat bumoto. Walang bumoto ng no. Kahit sila Richard Gomez, at sila yung mga Singson, di ba? Lahat yan bumoto ng yes para sipain, tanggalin sa Kongreso si Arnie Tevez. So, yan? Lahat yan, babanatan ni Tevez. Lahat yan ko-questionin ni Tevez. At lahat yan ba-blackmailin ni Tevez, di ba? So, eto na po ang pagtatapos ng magandang karir ni Tevez sa politika. 'Di ba? Napaka-humble ng kanyang pag-uumpisa, very humble beginning. Naging barangay captain ng Malabugas etong si Tevez diyan sa Bayawan. Naging kapitan siya diyan, 'di ba? Hanggang sa tumagal, hanggang sa makarating bilang isang kongresista, 'di ba? Napakaganda sana ng kanyang political career at baka kung ito po ay hindi nasangkot sa ganitong mga issue at bumangon ang pangalan, baka naging senador pa to at eventually baka naging presidente pa. Yun ang pinakamalaking pagkakamali natin kung mangyayari yun. Kaya mabuti na lang at hindi po itinadhana si Arnie Tevez bilang isang magandang karir talaga ng politiko, hanggang congressman lang talaga. Okay na rin yun, di ba? Hindi natalo si Tevez diyan. Ang dami naman na niyang nagawa siguro, ang dami na niyang napatunayan siguro, at ang dami na rin syempre nga natulungan siguro, at ang dami na rin siguro niyang mga nagawa para sa kanyang sarili. So, ano pa ba ang hahabulin, di ba? At ewan ko lang kung may apela ba na para sa ganito. Tingin ko wala namang apela-apela yan kapag sinipa ka ng isang kongreso,
tingin ko wala namang apila-apila to eh. So, hayaan na lang, di ba? Huwag nang abulin ng pagiging kongresista. Kasi, kung talagang mahal ni Tebes ang ating inang bayan, aba, eh hindi na siya magsisiksik sa kongreso para siya ay maging kongresista pa rin. Dahil, malay natin, baka makatanggap na siya ng asylum sa ibang bansa. Dahil, eto naalala ninyo, nung itinalaga siyang terorista, natuwa pa si Tebes. Talagang sinabi niya yan na baka makatulong pa to sa kanyang paghahanap ng asylum dahil siya ay pinopolitical persecution dito sa ating bansa. Baka yan na naman ang sasabihin ni Tebes, no, na siya ay na political persecution dito sa Pilipinas dahil sinipa siya bilang kongresista. Diba? Pero siguro naman ay hindi tanga ang mga nasa Timor-Leste or Vanuatu or kung saang mga bagong state diyan sa may baba ng Pilipinas. Yung mga taong gobyerno diyan, siguro naman hindi sila mga tanga na tatanggapin nila ang isang Arnie Tebes na sinipa sa Kongreso at sasabihin pinopolitical persecution. Siyempre, hindi maniniwala yung mga yan dahil may mga papeles din niya na hihilingin hihingin ng mga papeles niyan. At siyempre, kung siya ay talagang pinopolitical persecution, hihingi din ng papeles ang mga bansa na yan na pupuntahan ni Tebes sa ating gobyerno para makahingi ng kopya kung totoo ba talaga yung mga political persecution. Syempre, hihingi yan ng kopya ng investigasyon ng ATC, desisyon ng ATC, pati sa Kongreso, sa House Ethics Committee kung bakit siya sinipa. Diba, makikita at mababasa yan ng mga titingin diyan na hindi ka naman pala pinopolitical persecute ikaw sinipa kasi ayaw mo na magtrabaho bilang kongresista. Yun. 'Di ba? At nakalagay doon na dahilan din yung paghahanap ng asylum sa ibang bansa. Isa yan sa mga baka makita na dahilan. Naghahanap ka ng asylum dito sa amin. Yun pala pinapauwi ka naman doon sa inyo. 'Di ba? Pinapauwi ka doon. Di parang nagtataksil ka pala sa mga taong bayan sa iyong distrito bilang kongresista, 'di ba? Yun ang mga makikita niyang mga mag-iimbestiga. Pati na rin ng patungkol sa na yan, sa dito sa pangatlong dahilan na itong si Tebes hindi disente na kongresista, di ba? Yung mga pagsayaw-sayaw kasi minsan sa SOCMED na yan, hindi po nakakaganda, di ba? O maalala niyo si si Attorney Harry Roque dati, di ba? Nagsayaw yan nung panahon ng eleksyon. Hindi, biro-biro lang naman yun na yun daw yung dahilan. Pero kahit papaano, di ba, merong tayong nakikita na kapag nagsasayaw ng hindi maganda, hindi maganda ang nagiging resulta. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. At sana, naliwanagan po kayo yung nag-abstain, hindi po sila bumoto. Meron din kasing ilang mga nag-comment na meron daw kumampi kay Arnie Tebes. Wala pong kumampi kay Arnie Tebes. Wala ngang bumoto ng no yun lang ang kung may bumoto ng no, yun po yung kumampi kay Tebes. Pero kung katulad niya na puro yes ang boto at walang nag-no, ibig sabihin wala pong kumampi kay Tebes. So yun lamang po. Bye-bye. Salamat po sa pagsama niyo sa vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.